Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ito yung mga sandali bago sipakin ng Sacramento Kings itong si Coach Mike Brown pagkatapos ng kanilang 5-game losing streak. Marahil ang tinitingnan na dahilan kung bakit sinibak ng Sacramento Kings itong si Coach Mike Brown ay dahil sa kanilang poor performance as a team at mayroon silang record na 6 wins and 12 losses sa kanilang home court mismo at yung kanilang pagkatalo kontra sa Detroit Pistons sa clutch ni Jaden Ivey, yun din ang nagmitsa pa kung bakit talaga tuluyan siyang sinibak ng Sacramento Kings. Maganda sana ang paninimula ni Coach Mike Brown sa kanyang team na Sacramento Kings. Una, tinapos niya ang 16th season NBA playoff drought ng Kings pagkatapos nilang makapasok at siya'y tinanghal din na Coach of the Year. Imagine 16 na taon hindi kayo nakapasok sa playoff. Si Coach Mike Brown lang ang nagpapasok sa Sacramento Kings. Mayroong mga factors kung bakit hindi maganda ang nilalaro ng kanilang koponan sa mga manlalaro mga idol. Yan talagang tinitingnan dito. Kung baga, ayon mismo sa mga espekulasyon ay parang scapegoat lang daw si Coach Mike Brown sa kanilang totoong problema. Hindi pa rin talaga nakaka-adjust itong Sacramento Kings sa pagpunta ni DeMar DeRozan sa kanila. At tila nasapawan rin si De'Aaron Fox. Pumirma ng panibagong kontrata si Coach Mike Brown sa Sacramento Kings at ito'y nasa 3 taon worth $30 million. Kahit na siya'y sinabakman ng Sacramento Kings, magpapatuloy na matatanggap ni Coach Mike Brown ang kabuuan ng kanyang kontratang pinirmahan sa kanila. Kahit na hindi man siya nagtatrabaho mga idol sa Sacramento Kings, siya ay magkakaroon ng sahod. Halimbawa si Coach Monty Williams sa kanyang pinirmahan na $78 million. Pagkatapos na sipakin siya ng Detroit Pistons, patuloy niya pa ring matatanggap ang kanyang balance na $65 million. Samantala, ito ang proposal ng fadeawayworld.com sa pagitan ng Golden State at ang Utah Jazz. Sa kanilang pagbalanse, ito ang mga malalarong mawawala sa Golden State Warriors kung sila'y magti-trade para kay John Collins at kay Walker Kessler ng Utah Jazz. Ipapadala ng Golden State sina Kuminga, Payton, Kevon Looney, and Kyle Anderson. Bilang kapalit ay magkakaroon ng athletic na forward ang Golden State at isang batang center. Para sa akin, hindi ako pabor sa proposal na to sapagkat mayroon pa namang batang center ang Golden State Warriors at marami rin naman silang forward. Mas maganda pa nga ang nilalaro nitong si Kuminga kumpara kay John Collins. Mawawalan din sila ng Gary Payton, mawawalan din sila ng mga veterano katulad nina Kevon Looney and Kyle Anderson. Hindi ito yung trade na kinakailangan ng Golden State Warriors kung saan yung kanilang gustong makuha ay yung star player type naman na laro na sigurado makapagbibigay ng second scoring option kay Stephen Curry. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. As always, maraming salamat po sa panonood.